Ganito counterin ang mga meta XP hero na malakas ngayon. Kapag may kalaban kayong Pakito, ang magandang i-pick ay Pobius. Dahil madaming dash si Pakito, mas madaling ma-retrigger yung passive ng Pobius at magiging only ultimate to. Minsan, nakakancel pa ni Pobius yung mga dash skills ni Pakito. Sunod, Esmeralda. Dahil malaki yung shield na nabibigay ng first skill ni Pakito, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nasusustain siya. Magiging useless yung shield ni Pakito kay Esmeralda dahil kaya niyang higupin ito. Kaya ring sabayan ni Esmeralda yung mobility ng isang Pakito. Sobrang counter talaga. At ang sunod ay si Sora. Dahil sa dami ng crowd control ni Sora, nahihirapan manglikod o pumesto yung isang Pakito. Sa laning pa lang talaga, mahihirapan na. At sa teamfight, mas mahihirapan pa. Di nakakagalaw ng maayos yung isang Pakito. Sunod nating counterin ay si Arlott. Dahil madaming dash si Arlott, obvious siya nahihirapan. Ang kunat na nga, ang lakas pa mag-stack ng passive. Siyempre, andyan si Masha. Dahil nawawala yung passive ni Arlott, kapag nawawala ng HP bar ang isang Masha, nahihirapan mag-sustain at madalas nawawalan ng dash yung isang Arlott. Nabobosit siya kay Masha. Ang isa pang nagpapahirap kay Arlott ay si Tamus. Mas malakas ang sustain at damage ni Tamus compare kay Arlott. Di basta-basta nababurst ni Arlott. Kayang-kaya sa laning. Medyo magpo-pull up nga lang pagdating sa late game. Pero kung may late gamer kayo, laban na ang isang Tamus. Sunod nating counterin ay si Ruby. Dahil melee si Ruby, Alice ang magandang counter sa kanya. Easy stack ang passive ay nasusustain lang ni Alice ang isang Ruby. Siyempre, dahil maraming dash, Pobius na naman ang counter kay Ruby. Tuwang-tuwa talaga ang Pobius kapag maraming dash ang kalaban. Siyempre, si Sora, kapag wala ng combo, nahihirapan si Ruby kapag hindi nakakapagtuloy-tuloy yung skill niya. At dahil nga ang daming crowd control ni Sora, dito siya nahihirapan. Sunod nating counterin ay si Pobius. Sa CC nahihirapan ang isang Pobius. Madali kasing mapopok ni CC si Pobius dahil walang panakas. At dahil din ang likot at may dash skill si CC, minsan nahihirapan patamaan ni Pobius yung mga skill niya sa isang CC. At kahit mag-ulti na mag-ulti si Pobius, sasaloyin lang ni CC at ibababad sa first skill niya. Kawawa talaga. Siyempre, sa Esmeralda, mahirap ma-out-sustain ni Pobius dahil kayang higupin ni Esmeralda yung shield na nakukuha niya sa ultimate na isang napagmumula ng sustain ni Esmeralda. Sunod na magandang epic sa Pobius ay si Yuzong. Madaling ipoke si Pobius, lalong-lalo na sa early game habang wala pa siyang ultimate. Dali ring tumama ang mga skill ni Yuzong at mabilis matrigger ang passive nito dahil mababa ang mobility ng isang Pobius. Sunod nating counterin ay si Yuzong. Sora ang maganda sa kanya. Kapag wala ng combo o skill si Yuzong, madali na siyang ma-burst ni Sora sa Thunder Form. Kapag naman sinubukan ni Yuzong mag-combo, madali siyang maiiwasan ni Sora dahil sa mobility naman ng Thunder Form. Kaya ring i-burst ni Sora gamit ang crowd control para hindi makasama sa teamfight ang isang Yuzong. Sunod na counter kay Yuzong ay Terisla. Isa si Terisla sa napakalakas sa laning. Ang gagawin lang ni Terisla, huwag papasamahin sa teamfight si Yuzong. Iduduel niya at papaulan na ng skill para hindi makasama. Sunod nating counterin ay si Sora. Si Valentina, ang isa sa pinaka-reliable na counter kay Sora. Lalo na sa teamfight, kapag nakopya ang ultimate ni Sora, malaking advantage agad ang makukuha ni Valentina. Dagdag pa rito, mabilis ang cooldown ng ultimate niya kaya pwede niyong gamitin ng paulit-ulit. Ang isa pang pinangka-counter kay Sora ay si Guinevere. Pag magaling ka ma-manage ng passive ni Guinevere, aangat agad si Sora. Kapag naman nasa cloud form siya, may second skill si Guinevere para mag-in at mag-out o umiwas sa mga skills nito. Sunod na counter kay Sora ay si Uranus. Hindi kayang i-burst at kayang-kayang i-sustain yung damage ng Sora. Kaya pang iwanan sa laning kasi walang magagawa kapag nag-cut ang isang Uranus. Si Uranus naman ang counter natin. Si Diro ang best counter kay Uranus. Dahil sa second skill ni Diro, i-ignore niya yung kunat ni Uranus. Mababa rin ang cooldown nito kaya kayang-kaya niyang sabayan si Uranus. Siyempre, si Sisi. Madaling ipoke si Uranus lalo na sa early game at sobrang lambot nito laban kay Sisi. Kaya rin ni Sisi sabayan ang mobility ni Uranus kaya hindi maiiwan sa lane. Ang sunod nating counterin ay si Benedetta. Dahil maraming dash, Pobius pa rin ang counter dito. Ang dali ring patamaan ng isang Bene kapag Pobius ka. Kailangan niya kasing lumapit lagi para maka-skill. Sunod na counter kay Bene ay si Arlott. Masakit si Arlott sa early game at malambot naman si Benedetta sa early game kaya kinakawawa niya sa laning. Timing lang sa paggamit ng second skill lalo na sa mga minion para maiwasan ang mga dash skills ni Benedetta. Sunod na counter kay Bene ay si Sisi. Madaling mapok ni Sisi si Benedetta dahil sobrang taas din ng mobility niya. May second skill pa ni Sisi bilang pang-iwas o pang-habol kay Bene. Kaya mahihirapan si Bene makakuha ng magandang trade kapag sinubukan niyang lumapit. At ang huli natin kakaunterin ay si Freya. Si Sora ang magandang counter sa kanya. Ang dami kasing crowd control. Mahihirapan bumabad sa
sa Clash si Freya. Bukod pa doon, baka mapilitan pa siyang gumamit ng Purify at masasayang niya yung opportunity na makapag-Benjan. Ang isa pang pinatatapat kay Freya ay si Tamus. Ang lakas kasi ng sustain sa 1v1. Kayang-kayang sabayan. At ang huling counter kay Freya ay si Masha. No match si Freya sa 1v1 kapag Masha. Lalong-lalo na sa late game, kayang-kaya mo i-solo kill. At yun lang, yung mga hindi ko nabanggit dito na alam nyo, gamitin nyo pa rin at i-share nyo sa amin. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong.